Magandang araw, Grade 6 learners. Kamusta kayo? Sana ay masaya at ligtas kayong nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa inyo, naranasan mo na bang gumising ng mas maaga para tulungan ang nanay o tatay? O kaya naman ay tumulong sa kaklasing nahihirapang magbuhat ng kanyang gamit? O di kaya ay nagpulot ka ng basura kahit hindi naman ikaw ang nagtapon nito? Kung oo ang sagot mo sa kahit isa lamang sa mga ito, congratulations! Maaaring hindi mo namamalayan, pero ipinapakita mo na ang iyong pagmamahal sa kapwa. At alam mo ba, ang mga simpleng gawaing ito ay hindi lamang kabutihan. Ito rin ay palatandaan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sa ating aralin ngayon, ating aalamin kung paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating pamilya, kapwa, at pamayanan sa pamamagitan ng ating mga ginagawa araw-araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, simulan na natin! Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod. Matutukoy ang mga sariling kilos ng pagmamahal sa pamilya. Maipaliliwanag kung bakit ang pagmamahal sa kapwa ay tanda ng pananampalataya sa Diyos. Mailalapat ang mga gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at pamayanan sa pang-araw-araw na buhay. May tanong ako, ano ang pinanggalingan ng salitang kapwa? Ang salitang ka ay nangangahulugang kasama o shared, samantalang ang puwa ay tumutukoy sa espasyo o lugar. Ibig sabihin, may lugar sa ating buhay ang ating kapwa. Hindi tayo nabubuhay para lamang sa ating sarili. Lahat tayo ay magkakaugnay. Pakinggan ninyo ang mga pangungusap na ito. Masarap ang ulam mo ngayong almusal. Ano ang ipinapahiwatig nito? Tama! May taong naglaan ng oras upang ipagluto ka. Ipinapakita nito ang pagmamahal. Isa pa. Maganda ang gising mo ngayong umaga. Bakit kaya? Dahil binigyan tayo ng Diyos ng katawan na kayang magpahinga at muling magkaroon ng lakas. At isa pa, luntian ang mga halaman matapos ang ulan. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ipinapakita nito ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kalikasan. Kaya masasabi nating ang pagmamahal ay makikita hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga ginagawa. May isang kasabihan na nagsasabing, ang pagmamahal ay hindi lamang nararamdaman, ito ay ginagawa. Isipin nyo ito, kung sasabihin kong, mahal kita, pero lagi naman kitang sinasaktan, totoo kaya ang pagmamahal ko? Siyempre, hindi. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa ating kilos. Kapag tumutulong tayo, kapag nagmamalasakit tayo, kapag inuuna natin ang kapakanan ng iba, ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon naman, subukan natin ang isang masayang gawain. Isipin ninyo na nasa loob tayo ng silid-aralan. Hahatiin ko kayo sa maliliit na grupo mula sa salitang mapagmahal ang tunay na mananampalataya. Bumuo tayo ng maraming salita na may kaugnayan sa pagmamahal. Halimbawa, magalang, maalaga, matapat, yakap, hagkan, pagmamano, tulong, pag-akay, pasensya, pag-aalala, pag-aalay, pagpapasaya.
Napansin ba ninyo? Napakaraming paraan upang maipakita ang pagmamahal. Hindi ito limitado sa pagsasabing, I love you. Mas mahalaga ang ginagawa kaysa sinasabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating pamayanan. Tanong ko sa inyo, kung walang magsasaka, may kakainin kaya tayo? Siyempre wala. Kung walang mangingisda, may isda kaya sa palengke? Wala rin. Kung walang guro, sino ang magtuturo sa atin? Kung walang doktor, sino ang gagamot sa mga may sakit? Kung walang construction workers, saan tayo titira? Napansin ba ninyo? Lahat tayo ay magkakaugnay, parang bahagi ng isang katawan. Kapag may isang bahaging hindi gumana, apektado ang buong katawan. Ganyan din ang ating pamayanan. Lahat ng tao ay mahalaga. Walang maliit na trabaho. Walang trabahong walang silbi. Ang bawat isa ay may ambag sa kabutihan ng ating komunidad. Alam ninyo ba, hindi kailangang maging mayaman upang makagawa ng kabutihan. Hindi rin kailangang maging sikat. Minsan, ang pinakamahalagang tulong ay nagmumula sa pinakamaliit na gawain. Halimbawa, isang bata ang nakakita ng balat ng saging sa gitna ng daan. May dalawang pagpipilian siya. Una, hayaan lamang ito, o ikalawa, pulutin ito at itapon sa tamang basurahan. Kung ikaw ang batang iyon, ano ang pipiliin mo? Tama! Pupulutin natin ito. Bakit? Dahil maaaring may madulas. At kapag may nadulas, maaaring masaktan. Kaya kahit simpleng pagpulot ng basura, pagmamahal na iyon sa kapwa. Isa pang halimbawa, may nakita kang basag na bote sa kalsada. Ano ang gagawin mo? A. Iiwasan mo lamang. B. Lalagyan mo ng babala o ipapalagay sa ligtas na lugar upang walang masugatan. Siyempre, mas mabuting alisin ito sa daanan. Hindi dahil inutusan ka, kundi dahil may malasakit ka sa ibang tao. Ganito rin kapag nagluluto ang ating mga magulang. Hindi lang nila iniisip na mabusog tayo. Sinisiguro nilang malinis, ligtas, masustansya, masarap ang ating pagkain. Iyan ang tunay na pagmamahal. Kaya nga sinasabi sa isang awitin, love makes the world go round. Kapag may pagmamahal, mas nagiging maayos ang ating pamilya at maging ang ating pamayanan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating pamilya. Isipin ninyo ang inyong tahanan. May kanya-kanya ba kayong tungkulin? Halimbawa, si nanay ang nagluluto, si tatay ang nagtatrabaho, si ate ang naghuhugas ng pinggan, si kuya ang nagdidilig ng halaman. Ikaw naman, ano ang maitutulong mo? Baka naman, nagliligpit ka ng higaan, nagpapakain ng alagang hayop, nagwawalis, o naghuhugas ng sariling plato. Napakahalaga ng mga simpleng gawaing ito dahil ipinapakita nitong hindi lamang natin iniisip ang ating sarili, iniisip din natin ang kapakanan ng ating pamilya. Kapag nagtutulungan ang bawat isa, mas magaan ang gawain, mas masaya ang tahanan, mas nagiging matatag ang pamilya. Hindi lamang sa loob ng bahay natin maipapakita ang pagmamahal, pati rin sa ating barangay. Paano nga ba? Narito ang 5 paraan. Una, pagtulong sa kapwa. Kapag may kaklaseng walang baon, maaari kang magbahagi.
Kapag may batang nadapa, tulungan siyang makatayo. Kapag may matandang tatawid, gabayan siya. Hindi kailangang malaki ang tulong. Ang mahalaga, taos-puso ito. Pangalawa, aktibong pakikilahok. Kapag may clean-up drive, makilahok. Kapag may brigada eskwela, mag-volunteer. Kapag may tree planting, magtanim. Kapag may feeding program, tumulong kung kaya. Kapag sama-sama tayong kumikilos, mas mabilis nating naaabot ang tagumpay. 3. Pagpapakita ng respeto. Magkaiba man tayo ng paniniwala, magkaiba ng opinyon, magkaiba ng kultura, nararapat pa rin tayong magrespeto. Hindi lahat ng hindi sang-ayon sa atin ay kaaway. Sa halip, makinig, makipag-usap ng maayos, at igalang ang bawat isa. Pang-apat, pagiging mapanagutang mamamayan. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lamang, sumunod sa mga batas. Halimbawa, kapag tumatawid, gamitin ang pedestrian lane. Kapag nagbibisikleta, magsuot ng helmet. Kapag may pila, pumila ng maayos. Kapag may batas, sundin ito. Hindi dahil may bantay, kundi dahil mahal natin ang ating kapwa. 5. Pangangalaga sa kalikasan. Isa sa pinakamagandang paraan ng pagmamahal sa pamayanan ay ang pagmamahal sa kalikasan. Paano? Huwag magsayang ng tubig. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Magtanim ng puno. Mag-segregate ng basura. Iwasan ang pagtatapon ng basura sa ilog. Kapag inalagaan natin ang kalikasan, inaalagaan din natin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang maikling kwento. May isang batang nagngangalang Marco. Isang araw, habang pauwi siya mula sa paaralan, napansin niyang nahihirapang magbitbit ng mga grocery ang kanilang matandang kapitbahay. Maraming batang dumaan, ngunit walang tumulong. Lumapit si Marco. "Nanay, ako na po ang magdadala." Ngumiti ang matanda. Habang naglalakad sila, nagkwentuhan sila. Pagdating sa bahay, nagpasalamat ang matanda. Hindi pera ang ibinigay niya kay Marco, kundi isang simpleng ngiti at isang taos-pusong, "Maraming salamat." Pag-uwi ni Marco, masaya ang kanyang pakiramdam. Bakit? Dahil natuklasan niyang ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagtulong sa kapwa. Ngayon naman, ikaw ang sasagot. Kung ikaw si Marco, tutulong ka rin ba? Bakit? Napakaganda ng iyong sagot. Tandaan, hindi nasusukat ang pagmamahal sa laki ng ating naibibigay. Mas mahalaga ang ating puso. Ano ang ating natutuhan ngayon? Ang pagmamahal ay hindi lamang salita. Ang pagmamahal ay nakikita sa ating ginagawa. Ang pagtulong sa pamilya ay tanda ng pagmamahal. Ang paglilingkod sa pamayanan ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Ang maliliit na kabutihan ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Kapag lahat tayo ay nagmamalasakit, magiging mas ligtas, mas masaya, at mas maunlad ang ating pamayanan. Bago matapos ang ating aralin, may hamon ako sa inyo. Sa loob ng araw na ito, gumawa ng isang kabutihan nang hindi naghihintay ng kapalit. Maaaring tulungan ang iyong magulang, magligpit ng higaan,
Magdilig ng halaman. Magbigay ng pagkain sa alagang hayop. Pulutin ang basura. Ngitian ang isang taong malungkot. At pagkatapos, isipin mo kung ano ang naramdaman mo. Sigurado akong masaya ang iyong puso. Napakagaling, grade 6! Natutuhan natin ngayon na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nararamdaman. Ito ay ipinapakita sa ating mga kilos. Sa bawat pagtulong sa pamilya, paggalang sa kapwa, at pakikiisa sa ating pamayanan, na ipapakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos at ang malasakit sa iba. Kaya simula ngayon, gawin nating ugali ang pagiging mapagmahal sa maliliit man o malalaking paraan. Tandaan, ang bawat mabuting gawa ay may malaking epekto sa ating pamilya, paaralan at komunidad. Kung may natutuhan ka sa ating aralin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod pang aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig at aktibong pakikilahok. Hanggang sa muli, Grade 6, patuloy nating ipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating pamilya, kapwa at pamayanan. Paalam at magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman i-apply natin ang ating mga natutunan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawaing ito.